Ika nga, grabe ang paninira ng mga trolls. Giga nga, grabe ang paninira ng service providers. Magtataka ka, hindi na naniwala sa'yo, taong bayan, si Sara pa rin ang pinili. 31%, the most trusted leader in our country right now. Nakuha niya ang 31% sa kanyang trust rating. At 30 Ayan salamat po kay Mawari sa pakulay ayan 31% daw yung nakuha ni Sara Lustay. 31%! Grabe ang tibay. Pero hindi po natin naramdaman na siya ay nagtatrabaho. Hindi po natin ramdam na siya ay matinong leader. Nasa katinuan pa ba? Nakakuha ng 31% daw. Palakpakan natin sa utak itong hayop na to. Diba? Ukinang inang yan. Ano nakakuha yan? Tamad. Diba? Wala nang ginawa kundi issue. Pagbabanta. Pag nanakaw di umano. Marami siyang issue sa pagnanakaw. May confidential funds pa. Idol Bullpoint man, shout out ko ang asawa ko dyan sa Saudi na magbi-birthday ngayong 12, si Erlina G. Turo. Ayan, happy birthday po kay Erlina G. Turo. Magpakasaya ka po sa karawan mo. Ayan. Happy birthday po sa'yo. Tuloy natin. 85% naman sa approval rating. Ang Pangulong Marcos, negative 3%. Palakpakan natin. Negative 3%. Negative 3% daw ang Pangulo. May papakita ako sa inyo. Negative 3% pala. Nagtaka nga ako bakit kaya negative 3% yung Pangulo? Bakit kaya ganun? No? Imposible naman na negative 3% si PBBM pero siya yung dinudumog ng tao. Diba? Siya yung dinudumog ng tao tapos negative 3%? Maniniwala po ba kayo dyan? Paano naman naging negative 3%? Paano? Siya yung dinudumog ng tao? Tapos negative 3%? Paano nangyari yun? May magic? May magic? May magic nyo ba? Ito naman. Ito naman, pakita natin. Natawa ko dito wait lang. Ito naman, ikumpara natin to. Yan, si PBBM, dinumog. Dinumog si PBBM. Si Sara Duterte, tingnan natin. Nakakuha ng plus 31, no? Nilangaw. Ayari dyan. Bakit nilalangaw, ha? Ayari. Di ko ramdam yung 31. Di ko po ramdam. Kasi kung ikukumpara po kay Pangulong Bongbong Marcos, ayan no, siksikan yung mga tao. Di kita ng mga tao para lang mahawakan yung Pangulo, makapagpa-picture sa Pangulo. Mabati man lang yung Pangulo na congratulations PBBM dahil ang galing-galing mong presidente. Ganun po. Diba? Pero dito, ay, ano to? Ayan, natulala yung mga tao. Parang hindi ba kilala si Sara? Diba? Kaya, nagtaka ako, bakit naka-31 to? Diba? Malamang sa malamang, may magic yan. Sino ba yung nakatulong sa bansa? Si Mr. T1 o si Mr. Negative 3%? Sino? Si Mr. 31 ba? O si Mr. Negative 3%? Siyempre, doon ako sa negative 3. Ang suporta ko doon sa negative 3, hindi doon sa 31. Na minamagic lang yung survey. Minamagic lang. Minamagic lang nila. Minamagic nila yung trust ratings na yan. Yung naglabas ng survey na yan, na walang tuloy kami ng trust.
Fake news. Malamang sa malamang, fake news. Di ba? O, tuloy natin yung kabubuhan ng babaeng ito. Tuloy natin. Uy, giyon sa man ninyo guys. Asa man manibutar? Giyon sa man ninyo, 'di ba? Ibig sabihin guys, hindi na naniniwala sa inyo sa inyong mga narrative. Ang taong bayan, wala nang kasi ganito 'yan mga pangga. Taong bayan ay gising. Kayo ba ay naniniwala pa sa mga DDS, vloggers? About sa USB. Nasaan na yung USB? Nilangaw na. Na pinaniwalaan nyo noon. Asa na? Meron ba? Wala. Ang tanong, meron po ba? Nasa na? Nasa katotohanan. Hindi na katulad noon na nakikinig lang sa chismis o talagang nakikisang-ayon lang kung ano yung nasa chismis. Kung sino yung sikat na nagsasabing ganito, naniniwala agad. Pero ngayon hindi na. Nakimasid, nakialam na talaga. Ika nga, gising na ang taong bayan. Hindi na kaya sa mga artistang kagaya ni Vice Ganda. Siguro sa pelikula panunuuin kita, Vice Ganda, pero sasabihin mo hindi kami maniniwala sa'yo. Ganon yan. Tingnan nyo yung vlogger na bayot sa Canada. Pat ang pagbibilang ng edad ni Sara Duterte, hindi alam. Sino maniniwala dyan? Wala tong babaeng ito. Ang nagla-live lang ito. Wala namang nagla-like dito. Ilan ba lang like nito? 67 lang. 67 lang yung like. Sampalin ko yung utak mo eh. Ano lang pala to yung sa kanya? Chismisan lang pala. Walang matinong topic. Chismisan lang. Diyan po sila magaling sa chismisan. Wala pong topic na matino. Di katulad natin na syempre iba tayo sa kanila. Sila basura lang eh. BPM, babaeng may lawit yan, hindi yan tunay na babae. Ay, grabe kayo Di ba? Yung bayad sa Canada, pati pagbibilang sa edad ni Sara Duterte, di nga alam paano ibilang. Sino maniniwala dyan? Sino ba kasi yung gaganahang tandaan yung edad ni Sara? Anong pakialam namin sa edad? Pakialam namin sa edad ni Sara. Si Sara nga, pag nagagalit mukhang 100 years old na eh. Diba? Hindi lang siya kamukha ni Chucky. Mukha siyang 100 years old na. Pag galit na galit. Wala kaming pakialam kung anong totoong edad niya. Sabi ko nga, mukhang 100 years old pag galit na galit. Diba? Di lang po siya mukhang Chucky, mukhang 100 years old po talaga siya. Pa lang, di ba? Dyan pa lang mga pangga. Kaya nga, yung mga vloggers, si Pangulong Marcos, saka kasubra, saka fake news, at isa dyan sa nakakasira din mga pangga, no other than inyong ante nyo. You know what, guys? Isa sa mga nakakasira din sa reputasyon ng ating Pangulo, ang ante ninyo, ang ante ng mga fake news. Walang iba, Madam Claire, ang kapatid ni Chucky. Isa-isahin mo kasi kung anong fake news. Madaling magsalita kung anong fake news. Mas madaling magsalita at akusahan yung tao na fake news ka. Ang tanong, anong klaseng fake news? Diba? Yan yung problema pag wala kang nilalatag ng detalye habang nagla-live ka eh. Parang tanga. Yan ang problema, di ba? Tatanga-tanga ka, bobo ka kasi. Chucky Dripos. Di ba? Si Auntie Claire, si Auntie, no? So, isa sa kadahilanan mga pangga kung bakit ang taong bayan ay gising na at alam niyo ba kung sino nakakasira? Si Auntie niyo. Okay, si Auntie. Bakit si Auntie? Imbes si Auntie ay sasagutin niya ang mga katanungan laban sa ating Pangulo ng maayos. Ika kung may tanong, Auntie, totoo ba ito na bumagsak ang ratings ng Pangulo? Negative 3%. Imbes sasagutin ng maayos, biglang mag-divert sa Duterte. Tama ba na isa kang abogada at hindi lang yan guys? Hindi kasi. Ganito kasi yan. Hindi naman kasi kapanipaniwala yung negative 3. Diba? Hindi kapanipaniwala yun. Kasi ang dinudumog ng tao, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi si Lustay. Hindi po si Lustay. Nilalangaw ngayon. Diba? So, kami, matalino kasi yan si Atty. Claire. Matalino yan. Kung matino lang sana yung survey, sasagutin ka ng maayos. Diba? Pero kasi kabaliwan din yung survey eh. Tapos sasagutin mo ng katinuan. Para kang uto-uto nun. Halimbawa, alam ko, katarantaduhan yung survey. Sasagutin ko ba? Sasakyan ko ba yung katarantaduhan? Natural, hindi. Hindi ko sasakyan kung kalukuhan lang yan. Kawalang hiyaan lang yan. Diba? Kayo, anong reaction nyo dito sa babaeng kupal na to?
comment down below mga pre para naman mabasa natin yung inyong mga komento, inyong mga reaksyon. Ayan ha. Bago tayo mag-move sa next topic, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, may TikTok, may Facebook po tayo mga pre. Sana po yung supportahan nyo.